Samantala, tuloy-tuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para matiyak ang seguridad sa pagkain sa bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Patuloy na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seguridad ng pagkain sa bansa lalo na ang presyo ng bigas sa merkado. Sa programang Prangkahan na ng Radyo Pilipinas, sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na desidido ang pamahalaan na tugunan ng mataas na presyo ng bigas. Gate niya, kailangang matukoy kung ano nga ba ang nagiging problema gayong marami namang supply ng bigas. Paunti-unti. Okay? Binibigyan to ng solusyon, pero sabi nga natin, mahirap agad ibigay yung sinasabi na napakamurang presyo ng bigas kasi pag sobrang mura naman, Kawawa yung magsasaka. Isa pa yan, maapektuhan yung magsasaka. Sa kagustuhan naman ng publiko na magkaroon ng 20 pesos na halaga ng bigas, pipilitin daw itong maabot ng pamahalaan. Kailangan din kasi anyang isaalang-alang ang maraming aspeto ukol dito, lalo na ang posibleng maging epekto sa mga magsasaka. Kung iisipin natin, diba, nais of course, gusto natin lahat. Kung 10 pesos nga lang, pwede, diba? Pero, ginusto lang ito ng Pangulo. At pag sinabi niyang ginusto, pipiliting kayanin. Pero kung hindi makakaya at maaapektuhan yung ibang mga sektor, agrikultura, magbabalanse talaga tayo. Magbabalanse ang Pangulo para maibigay yung dapat sa taong bayan and at the same time, hindi maapektuhan masyado yung ibang sektor. Hindi rin tumitigil ang National Food Authority sa mga hakbang nito para maibsan ang pag-aray ng publiko dahil sa presyo ng bigas. Kaya sa ngayon, kalahati na ng 150,000 metric tons ng bigas mula sa mga bodega nito ang naipapamahagi na sa mga LGU. Ibinibenta nila ito ng 33 pesos kada kilo na maaari namang ibenta ng mga LGU sa publiko ng hanggang 35 pesos. In total, lahat po ito mga nasa 67 LGUs nationwide yung nag-signify na they're processing yung kanilang mga kailangan para makasali dito sa food security emergency na pagdi-distribute ng rice. Nilinaw din ng NFA na walang katotohanan ng mga nabubulok umano ng mga bigas sa kanilang warehouse dahil posible lamang daw na mangyari ito kung naapektuhan ng kalamidad ang mga bodega. Gayunman, iginiit nito na normal lang sa mga bigas na magkaroon ng amoy dahil sa pagkakaimbak lalo tuwing may kalamidad lamang sila maaaring maglabas ng kanilang buffer stock. Pwedeng kainin at kami po mismo, saksi, kinakain po kasi namin mismo yan bago po namin ipalabas. Para at least walang masabi sa atin. Nagsimula ang pagre-release ng Agriculture Department ng NFA rice kasunod ang pagdedeklara ng food security emergency para ma-stabilize ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.